Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo mga PBA players na lumilipat ng ibang liga, ibaban na sa PBA? Ilang taon nga bang pagkakaban sa kanila? Tara, pag-usapan talakayin po natin yan sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Agaran na nga pong gumalaw ang PBA para mapigilan ang pagkaubos ng kanilang mga manlalaro ng liga na lumilipat sa ibang liga tulad na nga lang po ng Japan P-League at KBL or Korean Basketball League. Agad nga pong inaprubahan ng PBA Board of Governors ng Pro League ang 3 taong ban para sa mga manlalaro na tumatangging pumirma ng kontrata sa kanilang mga mother team sa kabila ng tama naman at sakto ang mga offers sa kanila para umalis at lumipat sa ibang liga, lokal man yan o international league or foreign league. Same din sa rules ng mga rookies na nagpapadrop tapos magpapadrop tatanggi namang pumirma ng mga kontrata bago maglaro sa ibang liga yung mga offers naman ng mga teams nila nasa maximum naman or higit pa sa maximum. Pero kasi mga ka-shooters, ang problema dito talaga namang nakakasilaw na kontrata ang ipinibigay sa kanila ng mga foreign league. Asian import kung tawagin. Ito nga pong ating mga local player. Tulad na nga lang po ng Japan at Korean. Imagine mga ka-shooters, 3 doble o higit pa ng sinasahod nila sa PBA ang kanilang sasahurin dito nga po sa Japan at sa KBL. Ang PBA rules ay naipasa na noon pa pong huling board meeting last July 17 at yan nga po ay naging isang formal na memo na ipinakita sa media, particular nga po dito sa spin.ph at lahat ng iyan ay pinadala sa mga PBA teams at mga PBA players at yan nga po ay permado ni PBA Commissioner Willie Marcial. Sakop din po nito ang mga manlalaro na ayaw makipag-negotiate or muling pumirma sa kanilang mga mother teams. Ang desisyon ng liga ay lumabas sa gitna nga po ng exodus sa mga players na pumipirma sa ibang liga. Tulad na lang nga po ni Arvin Tolentino na pumirma dyan sa KBL. Eto rin si Will Navarro at Jamie Malonzo ang pinakahuli. Dahil ang mga PBA rules ay kaagad na ipinapatupad, sinabi nga po ng source ng spin.ph, ang mga nabanggit na manlalaro ay kasama sa mga nasabing maapektuhan sa nasabing rules ng PBA. Si Arvin Tolentino ay pumirma nga po sa KBL sa Seoul SK Knight last May 2025 matapos parangalan ng Best Player of the Conference ng PBA sa kanyang paglalaro sa Northport Batanguer. Tapos, etong si Gilas Pilipinas at Ginebra San Miguel forward high flyer Jamie Malonzo ay pumirma naman ng kontrata dito sa Kyoto Hanaris ng Japan P-League. Tapos, itong si Will Navarro ay opisyal na din pong kasapi ng KCC Aegis ng Korean Basketball League. Medyo mahirap nga talaga kasi para sa kanilang mga mother team. Ang kaso lang po dito, mga shooters, talagang naglalakihang mga sweldo. At sa kaso naman ni Dave L. Deponso na kinuha ng Northport Batanguer sa PBA draft tapos hindi nakapagkasundo ng kontrata. Kaya naglaro sa SGA at ngayon ay nasa MPBL at naglalaro para sa Abra waivers. At lahat din ng mga rookies na mapipili sa papalapit na PBA draft ngayon nga pong September 7 ay kasama na din sa bagong PBA rules at siyempre lahat ng karapatan ay nasa kanilang mga mother teams kung sakasakaling sila ay babalik ng PBA. Pero kung nanaisin mong bumalik, makakalipas pa ang 3 taon bago ka makakapaglaro. Dahil sinabi nga ng PBA rules, 3 taon ban, lalo na mga shooters, no? Lalo na kung hindi sila makapirma ng panibagong kontrata, medyo mababakante itong ating mga PBA na lumilipat para nga po dito sa ibang bansa, sa Japan B-League at sa Korean Basketball League. Bagong PBA rules, mabigat dito kapag talagang hindi ka na nabigyan ng chance ng isang foreign league na paglaruin or isang season ka lang nila paglaruin tapos hindi naman nila nagustuhan yung laro mo, magiging kawawa ka dito. Siguro, para sa akin na lang,
itaas na lang siguro ng PBA yung maximum salary ng mga PBA players para hindi na rin sila lumipat sa ibang liga katulad ng MPBL, sa local league katulad ng Japan P-League. Pwede naman siguro na nilang tapatan or hindi man nila matapatan yung mga salary niyan, medyo taasan na lang siguro nila yung maximum salary para naman manatili sa liga ang mga PBA players. Ang tanong na lang ngayon, mga shooters, no? Ang aabangan natin dito sa bagong rules ng PBA, ano nga ba ang magiging epekto nito sa liga at sa mga manlalaro na lumilipat sa foreign league? Yan po yung ating aabangan sa mga susunod na kabanata ng PBA. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina